sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. PBBM naniniwalang ang pagdalo sa F1 racing sa Singapore is the best way to ramp up business. Hataw Balita. Taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon nagsimula na. Hataw Balita. Presyo ng gulay sa Metro Manila patuloy na tumataas. Hataw Balita. Dating pulis huli sa isang drug buy bust sa Camarines Sur. Hataw Balita. 39 anyos na bulag mula Davao del Sur, kauna-unahang nakakyat sa Mount Apo. Hataw Balita. Una sa mga humahataw na balita, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalo siya sa Formula 1 o F1 racing sa Singapore nitong weekend. Sa isang Facebook post, inilarawan ito ng Pangulo na isang produktibong weekend at tinatawag na then best way to ramp up business. Ayon sa Pangulo, inimbitahan siya sa F1 racing kasama ng iba pang dignitaries na anya'y nagpahayag ng kahandaan na mamuhunan sa Pilipinas. Dagdag pa rito, magbibigay siya ng karagdagang detalye kaugnay sa kanyang pagdalo sa nasabing racing. Ang pahayag ng Pangulo'y matapos kumpirmahin ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nagtungo siya sa Singapore. Nauna na ring nilinaw ni House Minority Leader Manix Dalipe na ang Singapore government ang nag-imbita sa Pangulo. Umani ng batiko si Pangulong Marcos matapos kumalat sa social media ang mga litrato ng kanyang pagdalo sa F1 Grand Prix. Pero ayon kay Dalipe, malaki ang papel ni Pangulong Marcos sa Southeast Asia at hindi masama kung pinaunlakan ito ang imbitasyon ng pamahalaan ng Singapore. Pakinggan po natin si House Minority Leader Manix Dalipe. You look at the political landscape of Southeast Asia, si President BBM ang ating siya ang tumatayong leader for Southeast Asia. So, hindi mo maiiwasan na imbitahin siya. I think there's nothing wrong with that. Hataw Balita. Makikipag-partner ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Public Attorney's Office UPAW para sa pagsasampa ng kaso sa mga bastardong ama na hindi nagbibigay ng suporta sa kanilang mga iniwang anak. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang hindi pagbibigay ng financial support sa sariling anak ay paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act at Family Code of the Philippines. Pakinggan natin si DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ay sinusulatan namin yung mga bastardong ama ngayon. Medyo nilagyan natin ang pangilyan. We coordinated with the Public Attorney's Office kasi nasa batas din yan. Kamakailan lumagda ang DSWD at ang PAO ng Memorandum of Agreement para sa probisyon ng pagbibigay ng legal assistance sa solo parents ang kanilang mga anak. Hataw Balita. Inihayag ng Department of Justice o DOJ bukod sa mga inimbestigahang krimen na posibleng kinasasangkutan ng POGO workers, may natanggap silang impormasyon hinggil sa pagkalat ng sexually transmitted disease o STD sa mga POGO company. Kaya naman mahalaga na anyang mapauwi na mga POGO worker na nakansila ang kanilang kumpanya para maiwasan na kumalat pa ang sakit sa mga Pilipino. Pinaimbestigahan na rin ito ng DOJ sa National Bureau of Investigation o NBI. It's really quite sad to say na ang DOJ nakakuha ng iba't ibang reports tungkol dito sa pag-spread ng STD. And as per our reports, we don't know the full extent of it yet. But in the several reports we've gotten dito sa DOJ, may mga cases na 15 to 20 sa isang POGO company ang nagkaroon ng sexually transmitted disease. Hataw Balita. Habol
si National Capital Region Police Office, Police Brigadier General Jonel Estomo na ipagpatuloy ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming o POGO. Aniya, maraming Pilipinong empleyado ng POGO ang umaasa sa kinikita mula rito. Marami ang nagsusulong na ipatigil na ang operasyon ng POGO dahil sa mga kaso ng kidnapping na may kaugnayan rito. Pero ayon pa kay Estomo, asahan na magkakaroon talaga ng POGO-related crimes dahil ito ay isang uri ng negosyo. Pakinggan natin si NCRPO Police Brigadier General Jonel Estomo. Maging plastic naman tayo kung ayaw natin ng revenue. Alam nga namang meron naman talagang revenue na makukuha diyan. So ang suggestion ko lang, sir, since may revenue, of course, pagka merong mga business, asahan natin meron din krimen. Gusto ko, sir, siyempre makakatulong sa bansa natin na, sir. Ayon pa kay Estomo, tila may pananabutahe sa mga serye ng kidnapping na may kinalaman sa POGO. Sir, nagkataon tayo sa nagsakay-sakay na may man doon, nangyari July, hindi naman talaga karit yun, sir, eh. Sabi lang yun, para lang sabihin na may nangyari ganyan, para maalaman ang taong bayan. So sa totoo lang, sa akin, sir, sa akin, parang sa butahe ang dating, eh. Meron na butahe. Sa butahe? Oo, sir, kaya sa tingin ko naman, we can handle kahit anong hindi yung kidnapping, kahit anong krimen sa Metro Manila. Mula nang magsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga kaso ng kidnapping noong Setyembre, ayon kay Estomo, wala ng POGO-related crimes na naitala ang NCRPO. Tiniyak naman ni Estomo na gagawin ng NCRPO ang lahat nilang makakaya sakaling maulit muli ang kidnapping na may kinalaman sa POGO sa Metro Manila. Hataw Balita. Sa iba pang balita, batay sa bagong fare matrix, nasa 12 pesos na ang bagong minimum fare sa mga pampublikong tradisyonal na jeep, habang ang modern jeepney mula sa 13 pesos ay 14 pesos na ang pamasahe. Pero para naman sa mga public utility buses, magkakaroon ng 2 pisong dagdag sa fare base o ang unang 5 kilometro. Maging ang taxi, madaragdagan na rin ang flag down rate. Mula sa 40 pesos ay magiging 45 pesos na ito. Para naman sa mga public utility buses, magkakaroon ng 2 pisong dagdag sa fare base o ang unang 5 kilometro. Sakop nito ang city maging ang mga provincial buses. Hataw Balita. Ipinanukala ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang mandatory drug testing sa mga aktor. Ang panukala ni Barbers na siyang umuupong chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs ay sa gitna ng pagkakaaresto ng aktor na si Dominic Rocco at 4 pang iba pa sa isang drug buy-bust sa Quezon City. Ayon kay Barbers, iniidolo ng mga kabataan ang mga aktor at kapag nalaman nila na sangkot sa illegal na droga ang kanilang iniidolo ay maaaring sundin nila ang yapak nito. Aniya, dapat i-require ng producers, directors at TV networks ang kanilang mga aktor, actress at production personnel na sumailalim sa drug test. Suportado ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang suhestyon ni Barbers. Pero ang senador at aktor na si Robin Padilla sinabing labag sa human rights ang nais ng congressman. Hataw Balita. Inaasahan ng PNP ang pagtaas ng human activity ngayong Burr months at kailangan ng dagdag na tauhan sa ground lalo na sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Cebu, Davao at Baguio. Humingi ng tulong ang pamunuan ng Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa matataong lugar simula sa Undas. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., kinausap na niya si AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro para sa pagde-deploy ng mga sundalo kasama ng mga pulis para magpatrolya. Narito po at pakinggan po natin ang naging pahayag ni Police General Rodolfo Azorin Jr. ng Philippine National Police. Sabi ko, sir, kung kukulangin kami ng mga tao na madideploy to ensure na medyo magandang ating peace and security, pwede ba na
magbigay kayo ng augmentation sa amin. And the Chief of Staff agreed na kung kailangan is you can request from the... Uumpisahan anya nila ang body system sa Nobyembre hanggang sa matapos ang Burr months. Hataw Balita. Positibo ang Department of Health sa Calabarzon Region na malaking tulong ang bagong bukas na water treatment facility sa General Trias, Cavite. Gayong karamihan sa dumadakong sakit sa maraming residente ay mula sa maruruming tubig sa kanilang lugar. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Naniniwala si DOH Calabarzon Regional Director Ariel Valencia na karamihan ng waterborne diseases ay nakukuha sa kontaminadong tubig. Pero sa tulong ng bagong bukas sa water treatment facility sa General Trias City, posible itong mabawasan. Tandaan natin na ang mga pinanggagalingan ng karamdaman ay kung kontaminado tubig, kung kontaminadong pagkain. Bukod sa makakaiwas sa sakit, malaking tulong din ang binuksang septage treatment plant sa pagpapanatili ng malinis na kalikasan, gaya na lamang sa General Trias City na kabilang sa mga highly urbanized na lugar sa Cavite. We have the biggest golf course po dito. Ang dami ng subdivisions, almost 100 subdivisions na po kami. So yung septage, hindi namin alam kung saan napunta. Tapos meron mga fly-by-night lang ng mga, alam nyo na, papakilala na solusyon. Hindi namin alam kung saan diadala yung waste. No? So finally, ito na yung matagal namin hinahanap. So this will be the answer po sa matagal naming gusto na paano ma-solve, no? Yung problema ng septage po dito po sa amin po. Hindi lang sa Jaltria, sa buong Cavite. Ang water treatment facility na ito ay kaya nga maglinis ng nasa 400 to 600 cubic meters ng tubig kada araw. Bagay na malaking solusyon upang mabawasan ang kontaminasyon lalo na sa mga pangunahing water sources, partikular sa General Trias City, Cavite. Kami po yung magpo-provide ng census, desludging, treatment at saka reuse ng lahat ng laman ng septic tank. Iti-treat po namin dito sa plantang ito. So ang mangyayari po niyan, yung 80% ng residential households na dapat nagtatapon ng kanilang wastewater sa mga ilog natin tsaka sa groundwater, makakapture namin at hindi na siya pupunta pa at lalabas sa iba, sa drainage natin or sa ilog natin. No? Bukod sa malinis na tubig, kaya rin itong gumawa ng mga fertilizer na maaari namang magamit ng mga magsasaka. Upang maserbisyo naman ng ating mga kababayan, iikot ang mga truck ng naturang planta sa mga barangay at maging sa mga commercial at industrial zone sa Cavite. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Mas marami pa rin mga healthcare workers ang naeengganyo na magtrabaho abroad sa kabila ng deployment cap na ipinatutupad ng pamahalaan. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita. Ayon sa isang grupo ng mga profesional sa bansa, bukod kasi sa mas mataas ang pasahod, pinadali na rin ang proseso at pinagaan ang requirements sa mga Pinoy health workers. Sa kabila ng deployment cap ng mga healthcare workers sa ibang bansa, mas marami pa ring mga nurse ang pinipiling magtrabaho abroad. Ayon kay Philippine Federation of Professional Associations Dr. Benito Atienza, mas bukas na ang maraming bansa ngayon upang tumanggap ng mga nurse na galing Pilipinas. Katulad din ng sinabi ng ibang mga nurses na nakakausap ko, ang dali daw ngayon pumunta ng Saudi, yung mga areas dyan sa atin sa central area ng mundo, at sinabi nila na kailangan lang 1 year experience tapos pwede na kang umalis. Bukod sa pinabilis ang proseso para sila makapunta doon, ay hindi na kailangan ng maraming taon ng experience. Di hamak na mas malaki rin ang alok na pasahod sa kanila kumpara dito sa Pilipinas. Napalaki ng ino-offer ng mga sweldo, almost 75,000 ang initial, lalo sa mga special areas. Kaya sa ngayon tila palala ang nararanasang shortage ng mga nurse sa bansa. Lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon ang kakulangan o umano ng mga nursing instructors. Ang marami daw gusto mag-nursing ngayon, ang mga kulang nila ay mga
nasa teaching, yung nursing teachers, yung mga professors nila, kulang din kasi iba nila nag-a-abroad din. At ang kailangan nila, at bakit naman hindi sila makatanggap ng marami estudyante kasi kulang nga yung mga professors nila. Karamihan din sa mga nurses ay pinili na lang magtrabaho sa mga pribadong ospital dahil mas malaki ang kanilang kikitain doon kumpara sa government hospitals na maliit ang sahod at contractual. Ilang mga solusyon naman ang inirekomenda ng grupo. Kasama dito ang pagbibigay ng insentibo o subsidies sa mga nurses, lalo na sa pribadong ospital para mapigilan ang kanilang pangingibang bansa. Dapat ding ayusin ang standardization salary para sa lahat ng mga nasa medical field. Mag-alok ng mga scholarships sa mga mahihirap na bata at gustong kumuha ng kursong medical para magserbisyo sa gobyerno bago payagang mangibang bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita. Tinatasan ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Health na ibigay ang COVID-19 response benefits at allowances ng healthcare workers bago ang holidays sa darating na Disyembre. Ayon kay Tulfo, hindi biro ang pagsasakripisyo ng healthcare workers na itinataya ang kanilang buhay tapos ay naaantala pa ang mga nararapat na benepisyo para sa kanila. Ayon naman sa DOH, makikipag-ugnayan na sila sa Department of Budget and Management para sa pag-release ng pondo. Hataw Balita. May mga health facilities nang nailagay ang LGU Tanay sa lugar kung saan nagkakaroon ng diarrhea outbreak. Si Jenica Cruz humahataw. Hataw Balita. Naglagay na ang LGU ng setup ng hydration clinic sa Barangay Santa Ines simula nitong October 1 hanggang October 7. Sa hydration clinic, isasagawa ang pagsuswero kung kinakailangan o di kaya consultation para sa mga katutubo. Paraan ito para huwag nang madagdagan pa ang bilang ng mga nagkakaroon ng diarrhea sa Barangay Santa Ines, Tanay, Rizal at Barangay Upper Lumotan, General Nakar. Sa ngayon kasi patuloy na ang nakararanas ng pagtatae ang ilan sa mga katutubo dahil sa kontaminasyon ng tubig matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding. 2 na ang naitalang nasawi sa insidente. But of course, because of the typhoon, naapektuhan. So nagkaroon ng contamination and it's possible na nagkaroon nga ng naging dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman na nagtae ang ating mga katutubo doon sa lugar na iyon. Patuloy ang pag-iikot ng MHO Tanay upang alamin pa kung mayroon pang kagaya ng mga ito sa mga area ng Tanay na apektado ng diarrhea. Sila naman itingnan kaagad at tayo naman ay nagpadala ng ating mga nurses doon sa lugar kung saan nag-conduct sila ng pag-assess sa health status ng mga kababayan natin doon, mga katutubo. Nagbigay sila ng paalala kung paano ang dapat gawin kung magkaroon ng ganitong kalagayan. Dapat pakuluan ng tubig. Nagbigay din tayo ng mga orisol at mga nilalagay sa tubig to assure na magiging malinis at ligtas ang kanilang iinumin tubig. Plano ng DOH-4A na maglagay ng health facilities na pwedeng paglagyan ng equipment para tulong sa mga katutubo. Maglalagay tayo ng facilities, health facilities doon sa lugar. Nagpapahanap lamang po tayo ng lupa na paglalagyan nito at kasama po ang equipment para hindi na ho sila bababa. Pwede pong meron na silang infirmary doon sa lugar. Bumuhos naman ang tulong para sa mga residente ng Barangay Santa Ines, Tanay, Rizal at Barangay Upper Lumotan, General Nakar dahil sa nangyayaring diarrhea outbreak. Karamihan sa mga ito ay mineral waters, hygiene kits, food packs at mga sabon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Patuloy pa rin tumataas ang presyo ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karding. Ayon sa mga nagtitinda, nagsimulang tumaas ang presyo ng gulay matapos salantain ng bagyo.
Karamihan kasi umano ng mga gulay na ibinabagsak sa Metro Manila ay mula sa Nueva Ecija, Bulacan at Quezon Province. Inaasahan ng mga nagtitinda na hanggang sa susunod na linggo pa ang ganitong sitwasyon habang wala pang naaani ang mga magsasaka. Dahil sa taas ng presyo ng gulay, umaaray rin ang mga nagtitinda dahil sa tumal ng bentahan. Sa huling datos ng Department of Agriculture, pumalo na sa 3.12 billion pesos ang halaga ng pinsala ng Bagyong Karding sa agrikultura. Nangako na ang ahensya ng mga punlang ipamimigay sa mga magsasaka bilang tugon. Hataw Balita. Magsisimula na ngayong umaga ang operasyon ng agricultural trading sa Puerto Princesa City na gaganapin sa Barangay Irawan. Katuwang ang mga partner na Farmers Association ay sasagawa ang nasabing agri-trading na gagawin tuwing Martes ng umaga kung saan makakabili ng dekalidad na produktong pang-agrikultura ang mga wholesaler tulad ng iba't ibang klase ng gulay, prutas at itlog. Tanging wholesale o bultuhan na magiging bentahan na hindi bababa sa 10 kilogramo. Sa mga magnanais magdala at magbenta ng kanilang mga produkto sa nasabing agri-trading, makipag-ugnayan lamang sa Puerto Princesa City Agricultural Office o sa kanilang social media para sa iba pang impormasyon. Hataw Balita. Bahagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay sa Benguet. Bukod dito, idinadaing din ng mga magsasaka sa probinsya ang mataas na presyo ng pataba. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Tiniyak ni Latinidad Mayor Romeo Salda na sapat ang supply ng gulay mula sa probinsya ng Benguet na ibinabagsak sa Latinidad Trading Post at hindi ito naapektuhan ng nagdaang bagyo. Ngunit dahil sa demand at supply ng ilang produktong gulay sa merkado, bahagyang tumaas ang presyo ng gulay sa probinsya. Sa naging price monitoring ng mga gulay sa Latinidad Trading Post, bahagyang tumaas ang presyo ng repolyo sa 24 to 26 pesos mula sa dating 18 to 20 pesos per kilo. 40 to 50 pesos ang patatas na dating 45 to 47 pesos. Ang cauliflower ay 50 to 60 pesos mula sa 50 to 55 pesos. Ang radish ay 10 to 20 pesos mula sa 10 to 18 pesos at ang bell pepper na 130 to 140 pesos mula sa dating 120 to 130 pesos. Bumaba naman ang presyo ng broccoli sa 50 to 100 pesos na dating 40 to 110 pesos per kilo. Ang Chinese cabbage o wombok ay 13 to 14 pesos na dating 20 to 22 pesos. 35 to 40 pesos naman ang celery na dating 40 to 55 pesos. Nananatili naman ang presyo ng sayote sa 6 to 10 pesos. 55 to 60 pesos ang beans habang 20 to 25 pesos naman ang lettuce. Samantala, idinadaing naman ng mga local farmers sa Benguet ang mataas na gastos o farm input gaya ng mga pataba na isa sa mga pangunahing kailangan sa pagtatanim. Bukod sa kulang na ang kinikita ng mga farmers, problema din nila kung papaano maibabalik ang mga nagamit na materyales sa pagtatanim. Medyo mahirap yung kalagayan ng farmer kasi tumas yung nagagamit sa farm tapos yung presyo ng gulay. Tapos baba yung presyo kaya hindi bumabalik yung ginagamit naming mga nagagamit sa farm. Yung abono noon, 100. Ngayon, 200 na. 230, ganun. Oo. Oo, yung abono ng manok, yan ang tumaas. Mas lalo yung fertilizer. Nananawagan ng mga local farmers sa Benguet na matulungan sila ng pamahalaan kung papaano mapababa ang presyo ng mga farm inputs lalo na sa presyo ng pataba. Kabilang na rin sa suliranin ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng petrolyo na kailangan para sa transportasyon ng mga produktong gulay sa merkado. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw! Hataw Balita. Bilang pagsuporta sa agrikultura, nagdaos ng kauna-unahang Farmers Week celebration ng Iloilo Province. Ang pagdiriwang ay sinimulan kahapon October 3 na magtatapos naman hanggang October 7. Kabilang sa aktibidad ng week-long celebration ay mga trainings at seminar para sa mga farmers, kabilang na ang farm mechanization at agricultural products processing. Ang Farmers Week celebration ay gaganapin kada unang linggo ng Oktubre taon-taon sa probinsya.
Hataw Balita. Nakabalik na sa probinsya ng Isabela ang mga magsasakang sumailalim sa Farmers Internship Program sa South Korea. Si Kyle Balad, humahataw. Hataw Balita. Nakauwi na sa probinsya ng Isabela ang second batch ng mga magsasakang galing sa Jinan County, South Korea na sumailalim sa Farmers Internship Program. 33 mga magsasaka ang sinalubong ng kani-kanilang pamilya sa provincial capital ng Isabela noong Sabado, October 1. Ang Farmers Internship Program ay inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela upang matulungan ang mga magsasaka na mabigyan ng oportunidad na sumailalim sa 5 buwan na Seasonal Agricultural Sector Development Exchange Program sa South Korea. Layunin ng programa na mapaunlad ang kakayahan ng mga magsasaka sa larangan ng agrikultura sa pamamagitan ng agricultural technologies at farming innovations. Samantala, 33 lamang mula sa kabuuang 48 na mga magsasaka sa second batch ang nakakumpleto ng nasabing programa dahil ang ilan ay pinauwi habang ang iba naman ay lumabag sa kontrata. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw! Hataw Balita. Bahagyan ng bumaba ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Negros Occidental dahil sa patuloy na pagpapaalala ng lokal na pamahalaan tungkol sa maaring idulot nito. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, aktibong sumusuporta at nakikibahagi ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang aktibidad na nagsusulong ng 4ESO Search and Destroy, Self-Protection Measures, Seeking Early Consultant at Support Fogging o Spraying. Sa datos ng Provincial Health Office, simula noong January hanggang September 24, nakapagtala ang lalawigan ng may kabuang 4,571 kaso ng dengue. Patuloy namang umaasang pamahalaan ng Negros Occidental na magpapatuloy ang pagbaba ng kaso ng dengue sa darating na Disyembre. Sa ating ulat panahon ngayon, nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Luzon at Visayas, ang easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Magdudulot ito ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Ang ITCZ naman o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Mindanao. Kaya asahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog pagkidlat sa South Cotabato, Sarangani, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi. At sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng ilang pulupulong mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Ingat kasangbahay dahil ang mga pag-ulan ay posibleng magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala, walang bagyo o sama ng panahon na namomonitor ang Pag-asa na posibleng makaapekto sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ang araw po ay sisikat mamayang alas 5:46 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Hoy, 8 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Muling naitala kahapon ang bagong all-time low na halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 59 pesos. Mula ito sa 58.625 pesos noong Biyernes. Ito na ang panglabing dalawang all-time low ng piso kontra dolyar ngayong taon. Mula sa huling araw ng trading noong 2021, 15.7% o 8 piso na ang inihina ng halaga ng piso kontra dolyar. Hataw Balita. Huling nagpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 12:01 ng madaling araw, unang nagtakyas ng 40 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina ang Caltex. 45 centavos naman ang nabawas sa presyo ng kada litro ng diesel at 85 centavos sa kerosene. Sa kaparehong oras din naman, nagpatupad ng bawas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel ang kumpanyang Clean Fuel.
Ang Shell, Petron, Sea Oil at 5V ay magtatapyas din ng piso at 40 sentimos sa kada litro ng gasolina, 45 sentimos sa diesel at 85 sentimos sa kerosene simula mamayang alas 6 ng umaga. Magpapatupad din ng kaparehong price rollback sa gasolina at diesel ang Unioil, Total Philippines, Phoenix Petroleum, PTT Philippines, Petrogas at Jetty Petroleum. Ito na ang ikalimang sunod na linggo na nakararanas tayo ng pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Hataw Balita. Sisimulan na ang ipamahagi ng Department of Education na 1,000 peso cash incentive para sa mga public school teacher bukas October 5. Ang nasabing insentibo ay bilang pagkilala at pagsuporta sa dedikasyon ng mga guro na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Tiniyak naman ng DepEd na may nakahanda ng pondo para rito ang kagawaran. Samantala, isang programa rin ang isasagawa ng kagawaran sa October 5 na pangunguna ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Day. Bigay na incentive para sa ating mga guro sa World Teachers Day. Ito po ay ready na at marirelease ito by October 5. Kasi po ang guidelines po natin dito is it shall not be released earlier than October 5. But definitely po, magre-release po tayo nitong incentive na to on October 5. Hataw Balita. Nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at high school at nag-move up sa kanilang edukasyon ang 340 mga persons deprived of liberty o PDL ng Bureau of Corrections. Si Mac Cordova, humahataw. Hataw Balita. Graduate na sa elementarya at high school ang 340 persons deprived of liberty o PDL sa medium security compound ng Bureau of Corrections kahapon. Kasama na dito ang mga nakapagtapos ng basic literacy program na nang pasimula ay hindi marunong man lang bumasa. Kagaya ni Tatay Jomar na nakulong noong 2018 sa kasong sexual assault na nakapagtapos ng elementarya sa edad na 47. May pag-asa pala kami na ngayon ko lang na realize na nabuo na yung buong pagkatao ko dito sa loob ng pihitan na to. Nag-i-enjoy po kami sa larangan ng edukasyon. Kaya ipagpapatuloy po namin ito. Hindi po masasayang yung ano niyo sa amin, yung mga paghihirap niyo, pagsasuccessful na sa amin na pag-aaral namin. Pagpapatuloy po namin ito, magsisipag po kami. Dagdag pa ni Tatay Jomar, may uuwi niya ang diplomang kanyang tinanggap kapag nakalaya na siya sa kulungan sa susunod na taon. Alam ba ng pamilya niyo po na kayo graduate na ng elementary? Hindi pa po alam nila. So, tumawag na po ako sa kanila na ako'y nag-aaral. So, nagpapasalamat naman po yung mga anak ko sa Panginoon. Sana taya na tapusin mo yung pag-aaral mo. Kahit hindi na kami nakapag-aaral, makatapos ka lang. Malaking biyaya na yan sa amin yan pagdating mo rito. Masaya naman po sila. Hindi ibabalita nyo, graduate na. Opo. Nandiyan po yung diploma ko. Yan po yung bibigay ko regalo sa kanila. Mga anak. Kasama din sa selebrasyon ang mga inmate teachers, kagaya ni Tatay Dino na isang math teacher na itinutuloy ang kanyang pagtuturo sa mga PDL sa loob ng piitan. Actually po, pang-apat na graduation na namin to and we are grateful to be here na matulungan yung kapwa namin PDL na kulang talaga sa aral, kulang sa edukasyon. And it's a pleasure to be with them at magawa natin yung dapat para sa kanila. Ito nga yung sabi nila na yung mission natin sa buhay bilang guro sa labas, pinagpapatuloy po natin dito sa loob ng Bilibid. Ayon kay Corrections Technical Chief Superintendent Maria Fe R. Marquez, Director for Reformation, makatutulong ito sa mga PDL hindi lamang para makakuha ng sapat na edukasyon, kundi para mapaikli din ang prison term nila. Nagkakaroon sila ng additional 15 days from their sentence na through the GCTA, Good Conduct Time Allowance.
from the regular DCTA that they are entitled Kabilang to, sa mga matitinding na additional pinsala 15 ng days per nagdaang bagyong month Karding, ang mawawala sa sentensya. So essentially, umiikli ang kanilang prison term. Aside from that, they gain education na hindi nila nakuha sa labas, so hindi hindrance ang prison wall or age para ang mga PDL under our wards ay makagraduate. Yan ang ina-advocate namin, education, saka mga iba pang reformation programs. Dagdag pa ni Director Marquez, 94.5% na ang literacy rate sa kabuuan ng medium security compound. Kaya't patuloy ang kanilang paghihikayat sa mga inmates na makasama sa programa ng edukasyon para sa mga bilanggo. Pinangunahan ni na Deputy Director General for Administration ASEC Gabriel P. Chaklag at Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon ang graduation at moving up ng mga PDL na nakapagtapos ng pag-aaral ngayong taong 2022. Tayo natutuwa dito sa graduation na ito dahil kitang-kita natin yung accomplishment ng mga PDLs natin na in spite of being in this situation, nagsikap sila and natapos nila yung pag-aaral. Something siguro na ironically, isa siguro sa mga na-contribute sa pagpunta nila dito ay yung kakulangan ng pag-aaral. But then they completed their studies here inside. So, karangalan kung makilala sila at makita na nagtapos sila. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Hataw Balita! Nasa 80,000 residente sa Central Luzon ang makikinabang ngayon sa emergency employment ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment sa Region 3. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita! Kabilang sa mga matitinding na pinsala ng nagdaang bagyong Karding ang mga probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija at Tarlac. Kaya naman sa programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD, nasa 80,000 ang isa sa ilalim sa programa. Nasa mga 80,000 total dun sa bagyong Karding. Ngunit yun yung up to this time at yung nakandito na for implementation. Ngunit maaring marami pa tayong idadagdag doon dahil titignan pa natin yung mga heavily affected, lalong-lalo na sa mga low-lying barangays na kung saan kahit tapos na ang bagyo, marami pa rin ang maapektuhan dahil sa flooding. No? Ayon sa DOLE, may nakalaan na silang budget na 400 million pesos para sa emergency employment program ng TUPAD. Maaaring kumita ng 450 pesos sa isang araw at hanggang 4,500 pesos naman sa loob ng 10 araw ang isang apektadong residente. Tingnan natin kung ano yung magiging trabaho nila, tapos i-enroll natin sila sa GSIS. May proseso kasi yan, nasa mga 29,000 pa yon. And as I have said, pwede pa yan madagdagan, depende dun sa makikita natin na kailangan pa rin talagang trabaho na para makatulong. Lahat naman ng mga benepisyaryo ay makatatanggap ng ID at uniform na magagamit nila sa kanilang trabaho at sa araw ng kanilang sweldo. Samantala, sa lahat naman ng mga nais maka-avail sa programa ng TUPAD, kailangan lang nilang makipag-ugnayan sa barangay at munisipalidad sa mga Public Employment Service Office o PESO. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! 15 Malocan stalls sa Bacolod City ipinasara dahil sa hindi pagbabayad ng renta. Si Verlin Mati, humahataw! Hataw Balita! Ipinasara ng lokal na pamahalaan ang 15 Malocan stalls sa Bacolod City dahil sa hindi pagbabayad ng renta ng mahigit ilang taon. Nagbigay na ng palugit ang LGU Bacolod hanggang September 30 upang bayaran ang mga natitirang utang. Nagkakahalaga ng 2,800 pesos ang renta kada buwan ng mga stall owners, ngunit lumaki ito dahil sa hindi pagbabayad ng ilang taon.
Ayon sa City Legal Office, kung gusto nilang maibalik ang kanilang operasyon ay makipag-ugnayan lamang sila sa City Treasurer's Office para magpasa ng promissory note at bayaran ang kanilang utang. Isa ang Manokan Country sa dinarayo ng mga turista sa Bacolod City, lalo na't nalalapit na ang Mascara Festival sa lungsod. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Verlin Mati, humahataw. Isang dating pulis ang nadakip sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Bato, Camarines Sur noong araw ng Biyernes. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nadakip ang isang dating pulis sa ikinasang buy-bust operation ng PNP at PIDEA sa Bato, Camarines Sur. Kinilala ang suspect na si Richel Mata, 40 anyos, residente ng Barangay San Rafael, Bato, Camarines Sur. Kasama sa nakumpiska suspect ang 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 88,000 piso at mga budol money. Ayon sa otoridad, nahuli ang suspect na makipagtransaksyon sa police agent. Na-dismiss ang suspect sa pagkapulis taong 2019 na magpositibo sa surprise drug test na sinagwa sa Camarines Sur Provincial Police Office. At kasama din sa CIW list o Counterintelligence Watch List PNP personnel at may mga derogatory information. Nag-ooperate sa pagbebenta ng illegal na droga ang suspect sa bayan ng Bato at kalapit munisipalidad. Nasa kustodiya na ng Bato Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Kakasuhan ng local government unit ng Antipolo City ang Department of Public Works and Highway o DPWH. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang construction worker at pagkasugat ng 2 iba pa matapos gumuho ang ginagawa nilang riprap sa syudad noong isang linggo. Ayon sa social media post ni Mayor June Inares, napag-alaman nila na walang permit mula sa city government ang DPWH. Bunsod nito, mahaharap sa patong-patong na kaso ang DPWH at ang kanilang contractor ayon sa LGU ng Antipolo City sakaling mapatunayan na mayroon silang kapabayaan sa insidente. Hataw Balita. Aabot sa 1,600,000 pisong halaga ng iligal na kahoy ang nasabat sa isinagawang anti-illegal logging operation ng mga otoridad sa lalawigan ng Maguindanao. Si Bal Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Aabot sa higit 20,000 board feet ng red at white lauyan lumbers ang nakumpiska ng Battalion Landing Team 5, Ministry of Public Order and Safety at Ministry of Environment Resources and Energy sa Nabalawag, Barira, Maguindanao kahapon. Tinatayang aabot sa 1.6 million pesos ang halaga ng mga illegal na kahoy. Nakumpiska ang mga ito matapos makatanggap ng report ang mga otoridad hinggil sa illegal na pagpuputol ng kahoy sa lugar. Na-recover din ang 2 unit ng chainsaw at isang heavy-duty bandsaw. Hindi naman inabutan ng mga operating unit ang mga suspect. May tuturing ng kritikal o nanganganib ng maubos ang puno ng lauyan, kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang pagpuputol nito ng walang pahintulot mula sa pamahalaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga, Sibugay, Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Mas lalo pang pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang pagtugis sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Ito'y matapos na mabuwag ang isang pinamumugaran ng mga bandidong grupo sa lalawigan ng Maguindanao. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Buo ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines
na tuluyan ng babagsak ang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa Central Mindanao. Ito'y matapos na mabuwag ng 6th Infantry Battalion, ang isa sa pinamumugaran ng bandidong grupo sa barangay Inaladan, Sharif Saidona, Mostapa, Maguindanao. Ayon sa mga residente, matagal na silang pinagbabawalan ng mga terorista na pumunta sa kanilang mga sakahan at palaisdaan. Kasabay naman ito ang paggawa nila ng mga improvised explosive device sa lugar na pinamumunuan ni na Commander Ganoy, Boy Jacket, Ben Harris, Hula at alias Alpha King. Sa clearing operation na isinagawa ng mga sundalo, natagpuan ang mga bakas ng dugo at mga dokumento ng bandidong grupo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Huma Hataw. Hataw Balita. Ito, Gladys, isang 39 na taong gulang mula sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang kauna-unahang bulag na nakaakyat sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ito ay si Benny Kambang na nakatira sa Sitio Tumpis, Barangay Sibulan. Inakyat nito ang Mount Apo nitong Sabado, October 1. Hanga ang nag-guide kay Benny na si Angel Pandoy dahil kinaya nito ang dibirong pag-akyat sa kabila ng kapansanan nito. Bukod dito, nakapaalamang na inakyat ni Benny ang Mount Apo. Congratulations at believe kami sa iyo. Hataw Balita. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At Gladys, tayo ay muling nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Dito na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, talatang 20 hanggang 21. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-4 sa buwan ng Oktubre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwagi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang umaga po.